Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Yan, good morning mga kapar. Welcome back to my channel again, ha. Dito tayo sa labas ulit mga kapar, no? At ano tayo? Tambay tayo rito. Doon ko sana gustong mga kapar, no? Upo doon sa may little park namin. Problema, mahangin, malamig. And manipis lang yung dala nating manipis lang yung dala nating jacket, t-shirt lang doon sa loob mga kapar. And good thing meron tayong microphone, no? Ayan, no? Ito, nagamit natin. Paminsan-minsan ko lang nagagamit itong mga par dahil hindi ko nga magamit doon sa aking camera, no? Pag-usapan natin ngayon, no? Yung buhay, no? Dito sa Canada ngayong 2025, no? Matatapos na naman yung taon, no? Gusto ko lang pag-usapan mga par, no? At ito mga par ay depende sa probinsya, no? Kung saan province kayo nakatira, no? Nagaano yung mga cost of living nyo, yung inyong mga upa sa bahay, no? Groceries, kung may sasakyan kayo, yung insurance, no? Dahil ang insurance mga para ay nagdidepende rin sa kung saang province ka, dahil yun nga yung malalaking province, no? Ayon sa aking pagtanungan ay mahal ang insurance, no? So depende rin kung nasaan province ka, no? Ayun, dito tayo mga par, lumipat tayo ng pwesto kasi medyo maaraw na. Medyo against the light yung video natin, no? Ayan mga par, no? Nagdedepende nga to sa kung saang province kayo nakatira, dahil yung ibang province, lalo na yung mga malalayo, no? Or malayo dito sa city mga par, ay medyo mura, no? When it comes to mga par, rent ang bahay, no, mga insurance nga nila, no. Ito mga par ay nandito ako sa Toronto ngayon, no. At ito ang dito, yung cost of living, no. Dito sa Toronto mga par. Sana makatulong sa inyo dahil gusto ko lang i-share, no, ang aking karanasan, sariling karanasan ko to mga par. At kung may dadagdag kayo, no, mag-comment kayo dyan sa comment section mga par, yung mga nandito sa Toronto na matagal na, no. Dito mga par, umpisa natin sa upa ng bahay, no. Ang upa ng bahay dito mga par, nandito ko sa Scarborough, no. Sakop din to ng Toronto, no. Nagdedepende mga par kung malapit ka sa mga establishment, no. Dahil pag syempre malapit sa establishment gaya ng mga malls, mga hospital siguro, ay mahal talaga, no, ang upa ng bahay, no. O sa school din, no, kung malapit sa school. Kaya nung school ng asawa ko sa Centennial, no, pagka diyan ka nag-rent, kumuha, no, malapit sa school. So malamang asahan mo na mga par na medyo pricey siya, no. At yung mga malapit sa mall, no, gaya ng dito sa amin, no, malapit sa Scarborough Town Center, medyo pricey siya. Pero yon, depende rin mga par, no, makakuha ka rin ng medyo mura, no. Makakatsamba ka, no, gaya nung kasama ko, yung na-vlog ko nakaraan mga par. Dito lang sila sa may Ellesmere banda, Ellesmere and ano ba ito dito? Ellesmere and Makawan, no? Sa may unahan lang na konti. Ay nakuha nila mga par ay 1.5, no? Wala pa doon yung utilities, no? So sabi ni Boss Marp ay 1.5 plus 30% na utilities mga par. So mura na yon, no? Nakuha nila basement mga par. Karamihan kasi dito nakatira yung mga kababayan natin basement, no? Dahil yun yung mura mga par, no, na rent. And then yung iba nga nagsi-shared pa, no? Sharing sila sa basement kasi yung basement mga par minsan 2 kwarto, no? Nagsi-share sila para makatipid nga mga par, no? Dahil pag sinulo mo nga yung isang basement ay siyempre mahal, no? Wala namang problema yung kung may budget ka mga par, no? Kung may trabaho kay parehas, medyo kaya naman, no? Gaya nung kasama ko si Boss Mike, no? Michael, no? Kasama natin ay sinulo niya isang buong basement. $2,000 mga par yung kanyang binayad, plus utilities pa. Pagpalagay natin 200 or
150 gano'n, no? So 2,000 plus mga par, no? And ayun, medyo depende sa lugar mga par kung saan ka makakuha ng uupahan, no? So marami naman mga par, no? Mamimili ka lang, no? Kung saan yung convenient sa'yo. Pero para sa akin, hanapin din ninyo yung malapit sa bus stop, no? Lalo pag wala kayong sasakyan, no? Siyempre kung may sasakyan kayo, siyempre hanapin nyo yung may parking, siyempre, no? Para hindi kayo kung saan magpa-park mga par, no? Yun, sunod natin yung mga par, yung sasakyan, no? So depende rin sa sasakyan kung anong kukunin mo. May mga mura din na sasakyan, mura lang yung bi-weekly, no? Ang problema mga par, kung bagong driver ka na tulad ko, no? Bagong driver ako dito sa Toronto mga par, ay mahal talaga ang insurance, no? Dahil may kasama nga ako, kumuha siya ng bagong sasakyan, and ang insurance niya ay halos 600 mga par, no? Dahil new driver, no? Pero naman yan, sa katagalan mga par, no? Bumababa, no? Yung sa kanya bumaba na yata, no? Dahil para naghanap rin siya ng mas mura na insurance, no? Pwede rin kayo magtanong-tanong mga par, marami rin tayong kababayan dito na pwede nating pagtanungan, o pwede nyo pagtanungan kung alin yung mas mura na insurance, no? Dahil yun nga, hindi po pwede dito na may sasakyan ka na walang insurance, no? Kailangan talaga na insurance. So depende na lang sa inyo mga par. Pero pagka new driver ka talaga, medyo mataas yung insurance dito sa Toronto mga par, dahil hindi ko alam, lalo pa pag mga par, no? Isama mo na kung ang iyong sasakyan ay yung gaya ng mga Toyota, Honda, yun ay medyo tinatawag nila nakawin mga par, no? Mainit sa mata. Kaya asahan mo na mataas ang insurance mo dyan, no? So depende sa iyo mga par kung anong insurance ang kukunin mo. Maganda magtanong-tanong din mga par dito sa mga kababayan natin, no? Para magkaroon ka rin ng idea, no? Kung balak mong kumuha ng sasakyan. So yung grocery mga par, depende na lang sa inyo kung ilang family kayo. Katulad namin, family of 3, no? Ang isang buwan namin $200 mga par, no? Minsan wala pa nga 150 ganun. Pero nagre-range ng 200 mga par, kasama na yung mga laundry soap, lahat na, no? Kasama pagkain. Dahil tatlo nga lang naman kami, no? Medyo lang, maliit lang yung sa grocery namin. And yun nga, bigas, lahat na, basta pagkain mga par, no? Ang namin sa family of 3, kami mga par, 200 lang, no? Max na yan, 200. Hindi kasama yung mga kain-kain sa labas dyan mga par. Yun yung pagkain sa loob ng bahay, yung ina-stock namin. So ayun, pagkain. Tapos yung transpo naman mga par, yung ng bus, no? So si Mrs. ay nagre-rents din ng mga rin mga par, no? Mga 150, no? A month. Kasi siya Monday to Tuesday to Friday pupunta sa school. So mga par, mga $8, no? Kulang-kulang, no? Wala pang $8 kasi $370 yata ang isang ride, no? Dito pag nag-top ka, no? Tapos nasa 2 hours range pa mga par, no? Or wala pang 2 hours or 2 hours pa lang, free lang pag nag-top ka uli. Hinday naman kasi may school bus yan mga par, no? Kaya inaatid ko lang sa baba, tapos susunduin ko rin sa baba, so walang problema. Ang gastos naman hinday mga par sa school ay yung mga mga field trip, no? Mga donut day, pizza day, yun lang yung nagbabayad ka. Hindi naman araw-araw, minsan sa isang buwan 2 beses lang, no? Minsan may field trip sila, yun yung mahal. Nung nakaraan mga par, pumunta sila sa Toronto Zoo, no? $20 yata binayaran namin, no? Tapos yun lang naalala ko binayaran niya sa school. Yung isa kasi free lang lang dito sa may downtown, no? May pinuntahan sila dyan, so free lang. Yun, wala masyado sa bata rito mga par, no? Ang kagandahan lang pagka yun nga 18 months pataas ka na rito na nagstay sa Canada, no? Mayroong yun nga, child benefits sa bata, no? May nakukuha, depende rin sa edad mga par. Mas bata, mas malaki ang makukuha, no? So pag medyo lumalaki na siya,
medyo pababa na. And depende rin sa ano ng magulang mga par, no. Pag low wage, no, talagang mababa yung mga sweldo ng magulang, medyo malaki yung maano nyo. Pero pag maganda ang trabaho ng magulang mga par, no, gaya ng isang kasama ko ay halos konti na lang yung natatanggap din talaga nila, no. Kaya ayun lang. Ano pa ba? Ano pa ba yung ano natin mga par? Ang ano lang naman diyan, yun nga, yung bahay mo, yung grocery, yung pamasahe, no. Yan, syempre hindi pa kasama yung ano mga par dahil estudyante nga, no. Si Mrs. yung tuition sa school, yun yung pinakamasakit, no. Yun yung pinakamadugo, no, dahil napakamahal ang tuition ng school dito. Pag ikaw ay isang international student, no, talagang yun nga, triple yung ano dito, tuition ng isang international student, no. Kaya ayun, yun na naman ang gastos namin dito mga par, no. Sa upa ng bahay pala mga par, no, yun depende, no. Depende kung saan lugar ka nga, no. Kaya ayun, nasa sa lifestyle din mga par, kung lagi kang kumakain sa labas, lagi kang yung bang mga restaurant, to, dahil napakamahal talaga, no. Example na natin yung dito sa may Jollibee, no. Pag kumain ka, kaming tatlo, no, so mahina na yung ano dyan, mahina na yung $40, no, ganun, tatlo kami. Yun, isang tips mga par, no, na ibibigay natin bago natin tapusin tong video, no. Sa Walmart mga par, mayroon chicken dyan, no, na isang buong chicken na $12 lang mahigit, isang buo na mga par, roast chicken, no. Isang buong chicken, $12 lang, no. Instead na kumain kayo sa Jollibee or okay naman kumain sa Jollibee mga par, basta wag lang palagi, no. So instead na bumili kayo doon sa Jollibee mga par, bumili kayo doon sa Walmart, $12 lang mga par yung sa buong chicken, no. Marami na yon kung tatlo lang kayo, katulad namin tatlo lang, matagal na namin ulamin yon. At isa pa yung ano mga par, no, Costco, mas mura pang araw yung Costco kasi parang $8 lang isang buong chicken na, no. Pero ang problema, kailangan mo magpa-member kasi doon sa Costco, no. May membership ako dati, hindi ko na ni-renew kasi hindi naman kami nakakapunta, no. Isang beses lang kami nakapunta doon. So, at saka wala naman kaming bibilhin na marami, no. Kaya hindi ko na-renew, no. So, sa Walmart na lang kami mga par bumibili nung chicken na yan. Pero kung meron kayo noon, sa Costco maganda talaga kasi mas mura pa, no. Parang $8 or $9 ganun. So, ayun lang mga par. Yun nung alam ko na may share ko ng mga gastos dito sa Canada, no. Dito sa Toronto to mga par, depende yan kung saang province kayo, no. Mga par, kung may dadagdag kayo, kung yung mga nandito sa Toronto na nanonood sa atin, no, kung meron kayo may dadagdag na informasyon about dito sa mga gastos dito sa Toronto, no, mag-comment kayo dyan sa baba mga par para malaman natin, no, at para mapag-usapan natin dyan sa comment section, no. At yun, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment din kayo dyan sa baba mga par, no. Isa-shoutout ko kayo mga par para bilang pasasalamat na rin sa pag-suporta nyo, no, sa akin channel. Road to 2K na tayo mga par, no. Maraming salamat ako dahil lumabot ako ng 19 plus na, no, magto 2K na nga. So dahil sa inyo mga par, maraming salamat, no. Maraming salamat sa inyo mga par. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory and we'll see you on the next one. Bye!